So ito na nga, attorney, una sa lahat, congratulations po dahil kayo ay nakapasa sa bar exam. And not just nakapasa, kundi kasali pa dito sa top notcher, rank 11. So ngayon, attorney Alan, kumusta po sa feeling natin na tayo ay pasado na, abogado na, top notcher pa dito sa bar exam? Inasahan nyo ba ito, attorney? So ayun nga po 'no, so parang 2 days na po simula nung in-announce po yung results ng bar exam last Wednesday. Pero ngayon po parang yung feeling ko pa rin po parang nasa langit pa rin po yung katawan ko. Parang ano po, kasi overwhelming po siya. Yung nung in-announce po yung result na kasama po ako sa top 20, parang totally unexpected po talaga siya. Parang nagulat po talaga ako. And umiyak po talaga ako nung in-announce po yung result. Pero very thankful naman po ako sa Panginoon, sa blessings na binigay niya. Yung hiningi ko lang po talaga sa Kanya is, Lord, Lord, kung pwede ipasamo po ako, kung ito po talaga yung will po ninyo para sa akin, para sa family, para sa buhay ko po, sana po ipasa niyo po ako. Pero parang naisip ko rin po habang nagtitake po ako ng exam na may possibility, slight possibility na baka mag-drop. Kasi parang ano, parang nasagutan ko naman po yung mga questions. Pero yung prayer ko lang po talaga, Lord, sana po ipasa niyo po ako. Pero ngayon po, parang bonus po talaga siya na binigay po ni Lord po sa akin na maging kasama sa top 20 and specifically rank 11 po. Alright, opo. Malaman namin, attorney, ano yung mga preparasyon ninyo na isinagawa para masiguro talaga na tayo ay papasa dito sa bar exam, Attorney Alan? Siguro po 'no, yung isang mai-a-advice ko talaga sa mga law students ngayon na nakikinig or nanonood sa ating programa, yung preparation po talaga sa bar exam start sa first day po ng law school. Hindi po kakayanin na saka ka lang magre-review or mag-aaral sa bar kung graduate ka na ng law school or nasa bar review ka na. Habang nasa law school ka pa po, yun po talaga yung preparation nyo po for the bar exam. So lahat po ng mga subjects nyo, whether minor or major subjects, seryosohin po ninyo, mag-aral po tayo ng mabuti. Kung ilang mga cases yung ibigay ng mga professors po sa atin, basahin po natin yung lahat ng full text. And nung ano po, nung nagre-review na po ako sa bar, kasi po graduate po ako June 2025, tapos yung bar exam September, so mga ilang ilang buwan na lang po yung preparation. So mahirap po talaga siya kung saka ka lang mag-aaral for the bar after graduation na. So simulan niyo na po yung pag-aaral sa pagpre-prepare sa bar exam habang nasa law school pa po kayo. Tapos siguro yung isang isang nagpaano din po sa isang tumulong din po sa akin is yung pananampalataya po, yung pagpapalakas ng pananampalataya kasi mahirap mahirap po talaga, parang wala kang tulog, ah, pressured ka pa kasi maraming nag-e-expect sa'yo. So the only one na makaka-rely ka po is yung pananalig, pananampalataya mo sa Panginoon. So yun po talaga, parang as much as possible kung pwede, manalangin ako everyday na, Lord, bigyan mo po ako ng lakas, bigyan niyo po ako ng ah, perseverance na matapos ko pa itong lahat, matapos ko pa yung target ko na basahin. Kasi po wala po talaga akong fixed na set schedule. Yung, may ano na po ako, may target na for this particular day, maaral ko itong topic na to sa syllabus. For this particular week, matapos ko itong subject na to. Yun po talaga yung target ko. And kasi minsan may edad na po kasi tayo, mga 30 plus na po kasi tayo. So, pag pumapatak ng alas 12 ng madaling araw or alauna ng madaling araw, wala na, bagsak na po talaga yung katawan. So tutulog po talaga ako. So ano lang po talaga, padalangin sa Panginoon na sana bigyan niya ako ng strength, bigyan niya ako ng perseverance. And fortunately naman po, nagtagumpay naman po tayo. So maraming maraming salamat po talaga sa Panginoon. And of course, sa ano din po, sa pamilya ko po na nagsuporta sa akin and sa mga kaibigan ko po sa law school and sa work ko rin. Alright. Eto, attorney, malaman namin, saan po kayo, attorney, graduate ng abogasya? Taga saan kayo, Ano po, attorney? graduate po ako ng Arellano University School of Law dito po sa Maynila. Pero mabanggit ko lang po kasi part din po sila ng law school journey ko. Yung unang-unang law school po na pinasukan ko is University of Cebu School of Law. Kasi originally, galing po ako ng Cebu. So nag-start po ako ng law school sa University of Cebu School of Law. Tapos after a year, kasi yung work ko po nalipat sa Maynila.
So lumipat po ako sa Arellano University School of Law. Andun na po ako nagtuloy-tuloy hanggang sa makagraduate po ako last year. And eventually, nag-take na din po ng bar last September po. Alright. So ito malaman namin, attorney, kumusta naman yung reaksyon ng ating pamilya, ng ating, Mm. mga kamag-anak nang mabalitaan nilang tayo'y pasado and, kasali pa sa top 20, Attorney Alan? So ayun nga po 'no, nung in-announce yung results nung Wednesday, hindi ko po talaga plano na pumunta ng Supreme Court kasi takot na takot po, kabadong-kabado po ako na ano. So nasa ano lang po ako, nasa Manila Cathedral kasama po yung isang kaibigan ko na nag-take din. Yung plano lang talaga namin is 'wag na panoorin yung live, ano na lang, magtsikahan na lang tayo tapos bahala na lang kung may tumawag sa'tin or ano. Pero dahil ano din po, kasi parang excited din, so pinanood na lang talaga namin po yung live. Tapos nung in-announce na po yung top 20, kinabahan din po ako kasi parang may ano lang, slightest expectation na baka mapasama, baka hindi. Pero nung in-announce na po finally yung pangalan ko top 11 sa ano sa bar exam, tumawag po agad yung mama ko from Cebu. Tinawagan niya po ako agad at in-announce niya po and binalitaan niya po ako na top 11 nga daw po ako. So umiyak din po siya, umiyak din po ako. So parang nag-iyakan kaming dalawa. Tapos yung ano po, yung mga messages of support po galing sa family ko, sa mga friends ko from Cebu and dito sa Maynila. Very thankful po ako, very overwhelmed but very thankful po sa congratulations and sa support din po na binigay and pinakita po nila sa akin. Sa family ko po kasi parang dalawa lang po parang ako pa lang po yung pangalawang lawyer sa buong clan ng Tabuko at Paran. So parang ano din po, parang great achievement po sa aming clan, sa aming family. Alright, opo, opo. Ito, attorney, first time niyo bang mag-take ng bar exam? Yes po, first take ko po and fortunately first and last take. So thank God po talaga. Alright. Eto malaman ko lang, attorney, bakit po kayo nag-aral ng abogasya? Ito ba ay dream job niyo, attorney, para Mm, makatulong, sumunod opo. sa payo ng magulang? Attorney Alan? Ano po siya sir 'no, nung high school kasi nauso po nung sa ano, parang nauso po sa TV yung mga drama about mga legal drama. And pinanood ko po siya and naisip ko parang kaya ko yung ginagawa nila, parang okay yung ginagawa nila and nakakatulong din sila sa mga tao. So nung high school, parang pinangarap ko rin na maging lawyer, pero eventually nung nag-college po ako, yung kinuha ko po is accountancy kasi parang naiba ng path. 'Pag sinabi daw nila 'pag accountancy, 'pag pumirma ka lang may pera na, pero pero that's not true, joke lang po 'yun. So nung college nag-take po ako ng accountancy sa USJR sa Cebu. And naging CPA din po ako. So, nung naging CPA po ako last 2016, hindi ko po tinuloy agad na maging lawyer kasi parang napagod po ako sa pag-aaral and nag-focus na lang po talaga ako sa career ko. And parang kinalimutan ko na yung parang dream ko nung high school na maging lawyer. Pero nung pandemic, 2021, 2020, 2021, parang bumabalik yung parang parang dream ko nung high school na maging abogado, na maging lawyer. And parang na-feel ko rin na parang what's the next path for me? Parang parang naging stuck kasi ako nung pandemic, parang wala akong ginagawa. So parang ano lang, out of curiosity, parang parang sinubukan ko lang na mag-enroll sa law school and doon nga po sa University of Cebu School of Law. Sinubukan ko lang just to try kung kaya ko ba. And parang ano naman, kinaya ko naman po yung ano kahit mahirap, kahit kahit parang ano siya in the middle of the pandemic, so parang sobrang pressured and ang daming ano din mga challenges na, na hinarap ko. And yung drive ko po talaga bakit ako nagstay sa law school kasi initially parang ano lang siya parang 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 stuck lang during the pandemic. Pero nung pumasok na po ako sa law school, parang biglang nabuhayan yung diwa ko. Yung dream ko nung high school no, na nakikita ko na yung mga abogado ay tagapagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino, ng mga tao. Kasi nakikita naman natin ngayon and it's very relevant right now, yung mga persons in authority, minsan, hindi naman lahat, minsan inaabuso nila yung kapangyarihan nila, yung otoridad nila, and naaagrabyado yung karapatan ng mga tao, ng mga Pilipino. So, yung role
ng abogado is ipaliwanag sa mga tao kung ano yung mga karapatan nila at tulungan sila na maprotektahan yung karapatan nila laban sa mga pag-aabuso, pag 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 ah, paglalampastangan ng karapatan sa mga persons in authorities. So, parang hopefully, kasi ngayon, nasa ano na po ako, parang papunta na po ako doon sa legal profession. Hopefully, magamit ko po itong profession po na ito na makatulong po sa mga tao na mas malaman nila yung mga karapatan nila sa batas, matulungan sila na maprotektahan ito laban sa pang-aabuso, pag-aalimpusta, paglalapastangan ng mga nasa katungkulan po. Alright, so yun. So parang ano pala attorney ang purpose natin, tulungan yung mga nakakaranas ng injustices, Yes po. attorney. Opo. Kasi napakarami po talaga kasi parang na parang na-observe ko po yung inaaral namin sa law school is iba sa nangyayari sa practice. So bakit gano'n? Perhaps may nangyayari na parang there's something wrong sa pagpapatupad ng batas at hindi dapat mangyari 'yon. Lalong-lalo na kung naagrabyado yung karapatang pantao ng mga Pilipino. So hopefully makatulong po ako na masolusyonan po yung problemang 'yan. And hindi lang po ako, lahat ng mga abogado po sa Pilipinas makakatulong po na maprotektahan yung mga ma mapigilan yung mga injustices kumbaga na nararanasan po natin. Alright. Eto attorney, puntahan natin yung ating journey sa pag-aaral pa lang ng abogasya. Ano attorney yung mga na-experience natin ng mga struggles, challenges na talagang sumubok sa ating confidence and sa ating performance? Kung itutuloy pa ba natin ang pag-aaral ng abogasya or hindi? Attorney Alan. So yun nga po 'no, parang very difficult po talaga yung naging law school journey ko po. Unang-una, working student po ako, hindi po ako full-time student. So so sa umaga may trabaho ka from 8 in the morning until 5. From 5:30 onwards may pasok ka and parang almost everyday po yung pasok ko. Although may pasok din po ako ng Sabado at Linggo, pero may ilang-ilang subjects din po from Monday to Friday. So parang very difficult po talaga na mabalanse yung pag-aaral saka yung pagtatrabaho. So, yan po yung isang naging challenge. Yung pangalawang challenge is yung paglipat ko po from Cebu to Maynila. Dati po hindi po talaga ako expert sa pagtatagalog. So minsan may mga salita po ako na hindi ko po ma-express agad kasi nahihirapan po ako magsalita ng Tagalog. Yun po yung pangalawang challenge. Pangatlong challenge po siguro kasi bago po akong parang bagong salta sa Maynila, wala akong kaibigan, wala akong kakilala, and transferi pa sa law school, yung ibang mga classmates ko may sariling grupo na sila, may sariling circle of friends na sila. Pero ano naman, sa, sa paglipas ng ilang mga weeks, ilang mga buwan, na ano ko naman po, na-strike ko po yung tamang balance between work and between school. So ano lang talaga siya, kung ano yung subject mo kinabukasan, yun lang yung aaralin mo ngayong gabi. Take it one step at a time. Wag magpa-overwhelm kasi overwhelming talaga siya. Pero lakasan lang talaga ang loob. Tibayan lang talaga ang loob. Aralin lang kung ano yung kailangan aralin. Parang prioritization. Kung need ka sa work ngayon and and dapat mag-report ka sa work, so mag-report ka sa work. Pero kung may times naman na pwedeng pakiusapan mo yung boss mo o yung supervisor mo na, "Sir or ma'am, pwede po ba ako mag-leave muna kasi may exam po ako next week." And fortunately, mababait naman po yung mga naging boss ko sa current work ko po ngayon and pinayagan naman po ako nila na mag-leave or mag-absent. And yung sa isang challenge po na parang language barrier, na ano ko naman po yun kasi nagpa-practice po ako sa sarili ko na magsalita ng Tagalog or English. Yung third barrier po yung lack of circle of friends kasi isang problem nga po talaga siya. Kasi naniniwala po ako na ang pag-aaral ng abogasya ay hindi kakayanin ng isang tao lang na siya lang, na wala siyang kaibigan, wala siyang kasama. So importante po talaga na magbuo ka ng circle of friends mo sa law school kasi mahirap po talaga kung ikaw lang talaga mag-isa, wala kang katulong, wala kang karamay, wala wala parang wala kang support system or body system. So nakahanap naman po ako ng circle of friends po doon na maaasahan and parang
i-encourage din po sa akin na mag-aral, na magpursige, and mag-succeed sa law school. So, and I am very proud to say po na natapos ko po yung law school in 4 years. Kahit full-time working student po ako all throughout that 4 years. So, pasalamat po talaga ako sa Panginoon, sa pamilya ko po, sa pagsusuporta, sa mga kaibigan ko po na natapos ko po yung buong law school journey on time. Graduate po ako on time and nag-take ng bar agad during the year of my graduation. And ngayon po, pumasa na po sa bar examination and magiging abogado na po. Alright. Dumating ba, attorney, sa point na parang inisip natin na, "Ay, ayoko nang ituloy 'to. 'Wag ko na kayang ituloy ang pag-aabogado. Ang hirap, hindi kaya ng Ah, schedule." Na may mga pagkakataon bang Tama po. naisip natin yung gano'n, Tama po attorney? kayo. Tama po. Nung third year po sa law school, yun talaga yung parang very trying times, very difficult moment for me, third year subject. Kasi parang dun na po lahat yung mga mahihirap na subject, evidence, succession, ano pa ba? Basta yung mga mahihirap talaga na subject na dapat pag-aralan, pagbigyan talaga ng panahon. Kasi kung hindi mo pagbibigyan ng panahon, wala, hindi ka makakasagot. Bubokya ka sa recitation, bokya ka sa examination. May times pa nga na naisip ko, what if either ar- like mamili na lang po ako, maglo-law school ba ako or magko-continue na lang ako sa work. Parang hindi kakayanin yung dalawa. So parang ano lang po talaga, yung nagpatatag po sa sarili ko, yung push po sa akin na magpatuloy is yung pananampalataya ko po talaga. Pananalig ko po sa Panginoon. Kasi may mga panahon na parang ayoko na magpuyat, ayoko na matulog ay, like pumasok sa work na walang tulog. So, yung prayer ko lang po talaga noon is, Lord, punan niyo po yung pagkukulang ko. Hindi ko po kaya ito na mag-isa. Hindi po kaya ng katawan ko, ng isip ko, ng diwa ko. Pero Panginoon, alam ko po na kakayanin ko po kung tutulungan niyo po ako, kung pupunan niyo po yung pagkukulang ko. And nalampasan ko naman po yun. Pero mahirap po talaga. Hindi ko po, parang hindi ko po sinusugarcoat yung naging experience ko. Mahirap po talaga na maging full-time working student and at the same time full-time law student sa pag-aaral ng abogasya. Pero nakakaya naman po. Ano lang talaga, take it one step at a time. Alright, opo. Ito, attorney, malaman namin, ano na ngayon, attorney, yung ating future plans para Mm. sa ating career? Kung pinag-uusapan po yung future plans, parang napapatawa na lang po kasi ako. Kasi yung pagkatapos po ng bar exam, bumalik po ako sa trabaho, nag-focus po ako sa trabaho. Hindi ko muna inisip ano mangyayari kung maging abogado na. Pero ngayon na na, na binigyan na ni Lord sa akin yung pagkakataon na maging abogado na po talaga. So napapaisip po talaga, what's the next path for me? So ngayon po hindi pa po ako sure kung ano po talaga yung magiging kung saan ako magfo-focus kasi may iba-iba namang specialization sa law. Pero baka iniisip ko, i-continue ko na lang kasi CPA naman din po ako ngayon. So siguro baka related sa taxation, sa corporation. Pero nangingibabaw pa rin po yung drive ko na mag-litigation kasi gustong-gusto ko po talaga na protektahan yung mga inaapi. So, yun nga, parang yun lang po, yung parang iniisip ko na hopefully may magbukas ng opportunity or ng pathway for me na mapunta din sa litigation na role and at the same time to practice also my expertise as an accountant. Pero parang ano lang po, parang pinapasa Diyos ko na po yung mga yung lahat kung ano po yung plan niya sa buhay ko po. Basta ngayon po, I'm very thankful. I'm very parang ano po, overwhelming po talaga yung feeling na pumasa sa bar exam and may bonus pa na naging part ng top 20. Alright, opo. Ano ano ngayon, attorney, ang mai-a-advice nyo sa mga aspiring lawyers po natin? Mm. Attorney Alan? Sa mga aspiring lawyers po, lalong-lalo na sa mga wala pa sa law school, yung mga papasok pa lang. So siguro po kung gumraduate kayo ng college, tas naiisip nyo po na pumasok ng law school, try nyo lang po. Try lang. Kasi wala namang mawawala kung ita-try nyo. Pero ano lang, pero deep down, pag-isipan nyo muna kung kakayanin nyo ba. Kasi hindi talaga siya madali. Mahirap talaga siya, I tell you.
I will not sugarcoat this, mahirap talaga siya. Pero just try kasi the fact na iniisip nyo na mag-aaboga siya, meaning iniisip nyo rin na baka kakayanin ko. Pero just try lang. Sa mga nasa law school na ngayon, enrolled na sa law school, first year, second year, third year, gusto na kayo? Mahirap, di ba? Pero kakayanin yan. Kung nakaya ng iba, kakayanin nyo rin. Ano lang, sa sinabi ko kanina, take it one step at a time. Kung ano yung subject nyo kinabukasan, yun muna yung aralin nyo. Kung may exam kayo next week, siguro i-prioritize nyo lang kung ano yung unang aaralin nyo. Parang prioritization lang siya. And yung mga paghihirap na pinagdadaanan natin sa law school, may dahilan yan. Bakit ba tayo binibigyan ng napakaraming kaso? 100, 200 cases na i-discuss the next meeting? Dahil tinitrain tayo na maging mabilis magbasa. Kasi pagdating ng panahon, kung maging abogado na tayo, ang dami-dami na nating babasahin and limited yung oras para basahin at unawain yung mga tambak na dokumento na binabasa natin. Bakit ba tayo tiniterrorize ng mga professors natin? Siguro para ma-prepare yung character natin, yung discipline natin, na pag humarap tayo sa ibang tao, kay judge, kay prosecutor, or sa kliyente natin, minsan nagagalit pa, minsan sinisigawan pa tayo, matest tayo na huwag tayo magpasindak agad. Kasi alam natin kung anong ginagawa natin. So yun po, lahat ng mga pinagdadaanan natin sa law school, mga paghihirap, mga pagsasacrifice na pinagdadaanan natin, yan yung magmo-mold, magfo-form ng character, discipline, patience, perseverance sa atin. Para once maging lawyer na po tayo, ano na po talaga, parang parang tried and tested na talaga tayo. Kaya kung ano man yung challenge na i-face natin pag naging lawyer na tayo, malalampasan at malalampasan natin yan. Sa mga nagre-review ngayon sa 2026 bar, good luck, God bless po sa inyo, kakayanin nyo po yan. Siguro tip ko lang po sa inyo, aralin nyo po yung syllabus. Doon po kayo mag-focus kasi may binibigay naman po yung Supreme Court na bar syllabus. Ano po yung mga possible na itatanong sa 2026 bar. Yun po yung i-focus nyo kasi based on my experience, yung mga lumabas na questions sa 2025 bar ay yung mga nasa topics na sa syllabus po talaga ng 2025 bar. And also po, read yung mga kaso na sinulat ng chairman. So yung chairman po ng 2026 bar, si Justice Samuel Gairlan. So basahin nyo po yung mga cases niya. Like basahin nyo lang kasi possible may questions or may source of questions na manggagaling doon sa mga cases na decided niya. So sa lahat po ng mga aspiring law students, God bless and good luck po sa inyong lahat. Magiging abogado din tayo, magiging successful din tayo para sa Diyos at para sa bayan. Alright, opo. Sige, attorney, bago tayo matapos, baka meron kayong gustong batiin, pasalamatan sa inyo pong success, bigay ko ulit sa inyo ang linya. Sige po, no? So sa mga pamilya ko po dyan, sa Cebu, especially sa mama ko po, sa papa ko po, sa mga kapatid ko pong babae. So maraming salamat po sa suporta, sa pag-ibig, and sa panalangin na binigay niyo po sa akin. Sa mga relatives ko po dyan, Tabuco, Paran, family, maraming salamat po sa messages of support na na-receive po sa social media. Hindi ko po kayo halos ma-replyan lahat kasi sobrang dami po talaga na nag-chat, nagme-message at tumatawag po sa akin. Pero from the bottom of my heart, maraming salamat. Sa mga naging teachers ko po from elementary, high school, college, and sa law school, sir, ma'am, maraming salamat po. Naging bahagi po kayo. Kung ano po ako ngayon, kayo po yung nag-mold, nagdisiplina, nag-ano po sa akin, nag-guide po sa akin na maging isang successful na bar examinee ngayon at magiging abogado na come February 6. So, and sa Panginoon po, lastly sa Panginoon po, maraming salamat po. Lalo-lalo na po ngayon na fiesta po ng Panginoong Hesus Nazareno. Maraming salamat po sa biyaya na binigay niyo po sa akin. And sana po, bigyan niyo pa po ako ng lakas, bigyan niyo po ako ng tibay ng katawan, ng loob at ng damdamin na ngayon po ako ay papasok na po sa legal profession. Bagong laban na naman po ito. Sana po
mapagtagumpayan ko po itong laban na 'to. Maraming salamat po sa inyo lahat.